Malapitang binaril ang isang jeepney dispatcher sa isang eskinita sa Bacoor, Cavite. Blanco raw ang mga taga-barangay sa motibo sa pagpatay dahil hindi taga roon ang biktima. Balita hatid ni Jomar Apresto. Baga alas 5 kahapon nang mahagip sa CCTV ang babaeng ito na tumatakbo papunta sa barangay hall ng Zapote 2 sa Bacoor, Cavite. Makalipas ang ilang saglit, kasama na niya ang kapitan ng barangay. Nirespondihan nila ang pananambang sa isang eskinita roon. Sa kuhang ito, makikita pa ang biktima na nakahandusay. Ayon sa barangay, 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa kanilang lugar. Nirespondihan kaagad namin, nakita nga namin na may nakahandusay na ron na may tama ng bala sa ulo tsaka sa katawan. Dispatcher daw siya ng diyan sa sakayan ng Alabang. Sabi ng barangay, person of interest na ng mga otoridad ang lalaking ito na nakuha ng naglalakad sa bahagi ng Tramo Street. Huminto siya sa isang tindahan at bumili pa raw ng sigarilyo bago pumasok sa eskinita. Makalipas ang 20 minuto, makikita ang biktima na naglalakad papasok sa eskinita. Hindi na nahagip sa CCTV ng barangay ang aktual na pamamaril, pero meron daw footage mula sa pribadong CCTV ang nakuha ng mga pulis. Base sa kuha ng pribadong CCTV, makikita pa ang gunman na nagtago doon at tumayo nang makita ang biktima. Sinundan niya ito at malapit ang pinagbabaril hanggang sa tuluyang namatay ang biktima. Sabi ng barangay, blanco sila sa posibleng ugat ng pamamaril dahil hindi nila residente ang biktima. Patuloy ang follow-up operation ng mga tauhan ng Bacoor City Police Station para mahuli ang gunman at malaman ang motibo sa krimen. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga motorista, posible ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, may bawas presyo na mula 1 peso and 60 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos per liter sa diesel. Piso hanggang 1 peso and 40 centavos naman sa gasolina, habang 2 pesos and 20 centavos sa kerosene. Posible pang magbago ang estimate depende sa resulta ng trading sa world market ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, bumagsak ang presyo ng krudo kasunod ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Baha pa rin po sa ilang bahagi ng Malabon dahil sa sirang Malabon na Votas Navigational Gate na sinabayan pa ho ng high tide. Hanggang gutter ang tubig sa isang kalsada sa barangay Hulong Duhat. Suspendido ang face-to-face classes sa Dampalit Integrated School at ilang pang eskwelahan sa Malabon at Navotas dahil sa baha. Ayon sa Malabon City LGU, inaasahang aabot sa 2 metro ang high tide bandang alas 11:30 ngayong tanghali. Sabi ng Malabon City Engineers Office, may 42 silang pumping stations na nag-ooperate para bumilis humupa ang baha. Naperwisyo rin po ang ilang taga-Bulacan dahil sa bahang dulot ng high tide. Ang ilang estudyante ng Matungaw Elementary School sa bayan ng Bulacan napilitang lumusong sa baha para makauwi sa bahay. Pinasok din po ang baha o ng baha ang isang tindahan at ilang bahay. Nakaranas ng malakas na ulan ang ilang probinsya. Sa Vintare, Ilocos Norte, tulong-tulong ang mga lalaking na maitawid ang isang motorsiklo. Tumaas kasi ang tubig sa spillway sa barangay Isik-Isik sa gitna ng malakas na pag-ulan. Nagpabaha ito sa kalapit na kalsada roon. Naperwisyo tuloy ang ilang motorista. Dahil po yan sa localized thunderstorm ayon sa Pag-asa. Rumaragas ang baha naman ang naranasan sa San Jose sa Dinagat Islands. Binaha ang mga residente sa gitna ng pag-ulan sa barangay Poblasyon. Pati na rin daw ang ilang kalsada sa bayan. Umabot ng 2 oras ang pagbaha. Sa Kiblawan, Davao del Sur, gumuho ang lupa at kalsada sa Sitio Bob sa barangay Tacob Dulot ng pag-ulan doon. May isang bahay ang tinamaan ng gumuhong lupa. Tulong-tulong ang mga residente at mga taga-MDRRMO sa clearing operation. Nakikipag-ugnay na sila sa DPWH kaugnay ng pagguho. Sabi ng Pag-asa, ang mga pag-ulan sa Dinagat at Davao del Sur ay dahil sa hanging habagat. Mabagal na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayan nating low pressure area. Namataan po yan ng Pag-asa 1,710 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posible po itong pumasok sa PAR ngayong weekend.
May nakikita ring datos ang pag-asa na maaring sumanib ang nabanggit na LPA sa isang bagong sama ng panahon na namumuo sa loob ng PAR. Sa ngayon, hanging habagat ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible naman pumuli ang mga local thunderstorm sa ilang panig ng Luzon. Ngayon pong umaga pa lamang, may ulan na sa ilang bahagi ng bansa. Magiging malawakan po yan pagsapit ng hapon at gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Umaga bukas, uulanin din ang ilang panig ng Northern at Southern Luzon at Visayas. Makararanas na rin po ng ulan ang iba pang bahagi ng bansa sa bandang hapon. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa pagdating ng linggo, ng hapon o gabi. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din tayo rito sa Metro Manila ngayong pong weekend. Good job ang ilang Pinoy sa kani-kanilang sinilihang kompetisyon sa Japan. Sa Kaga, Japan, nagkampiyon si John Ray Stingray Unifa sa 50-kilometer category ng Kaga Spa Trail UTMB World Series. Natapos niya ang trail sa loob ng 5 hours, 54 minutes and 46 seconds. Sa Chiba, Japan naman, panalo ng gold medal si Ethan J. Mundigo. Lumaban siya sa Men's Adult Blue Belt Roosterweight G category ng Asian Jiu-Jitsu IBJJF Championships. Tinalo niya ang pambato ng South Korea na nakakuha ng silver medal. Holy cam sa Coronadal, South Cotabato. Kitang motorsiklong yan na nasagi ang papalikong siklista sa Barangay Topland. Nawalan umano ng kontrol ng rider hanggang sumalpok ang motorsiklo sa nakaparadang pickup sa gilid ng kalsada. Sumemplang ang motorsiklo kasama ang dalawang sakay nito. Habang tumila po naman sa likod ng pickup ang isa sa kanilang kasama. Nagpapagaling sa mga tinamong sugat nila ang tatlong sakay ng motorsiklo, pati na ang siklistang senior citizen. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantala, sa kulungan ng bagsak ng dalawang Chinese na sangkot umano sa pamamaril sa isang lalaki sa Makati City. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito mula sa pulisya, kitang natuntun nila ang isang kotse na may lamang mga baril. Dalawang lalaki ang sakay nito. Pinadapa sila sa kalsada. Ayon sa Southern Police District, suspect ang dalawang lalaking pawang mga Chinese sa pamamaril sa isang lalaki sa open parking lot na isang building sa Makati City. Initially, nakuha na natin yung mga pangalan, mga Chinese nationals ito. Tinitrace natin kung saan sila nanggaling at saan sila nakatira. Base sa investigasyon, hindi tinamaan ang target nilang lalaki at sa kotse tumama ang mga bala ng baril. Hindi umarap sa kamera ang biktima. Ayon sa pulisya, nasa maayos siyang kalagayan at nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang tangkang pagpatay sa biktima nasaksihan ng isang empleyado sa gusali. Si sir namin po, pauwi na po. Tapos nung umandar na po yung sasakyan niya na paano na po dito. Tapos may bigla pong tao na tumakbo, biglang binaril-baril po si boss po namin. Pagtapos niya po na binaril po si sir, biglang tumakbo po doon sa labas po. May nag-aantay na po na sasakyan. Okay naman pa sa awa ng Diyos po. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng mga suspect. Sasampahan sila ng reklamong attempted murder at illegal possession of firearms. Hindi nagbigay ng pahayag ang dalawang suspect na sumailalim din sa medical evaluation. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sa presinto ang bagsak ng isang lalaki na nag-livestream sa Mabalacat, Pampanga. Chris, bakit inaresto itong lalaki? Connie, habang naka-livestream kasi sa social media, nakitang may hawak siyang hinihinalang shabu. Sa live video, kita ang lalaki na hawak ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Nang mapanood ito ng pulisya, agad silang nagsagawa ng buy-bust operation. Naresto ang lalaki at dalawang iba pa na naaktuhan namang gumagamit ng umano'y iligal na droga. Nakumpiska sa kanila ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 40,000 piso. Susuriin pa para makumpirma kung shabu nga ang nahuli sa mga sospek na wala pang pahayag. May nakita namang lumang bomba sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Natagpuan niya ng isang magsasaka habang nag-aayos siya ng irigasyon sa isang creek malapit sa kanyang taniman sa Barangay Poblacion. Posibleng lumitaw raw ang bomba mula sa pagkakabaon sa lupa dahil sa mga pag-ulan. Na-recover na ng pulisya ang bomba na may bigat na 1,000 pounds o mahigit sa 450 kilos.
Ang regional headquarters na raw ang gagawa ng tamang disposisyon sa bombang pinaniniwalaang mula pa noong World War II. Friday na mga mare at pare! Bago ang puksaan sa Grandest Dance Reality Competition, may kanya-kanya ng kaulabanan sa TikTok ang celebrity at digital dance stars ng Stars on the Floor. With some swag, ang Shake It to the Max entry ni Glyza De Castro, JM Irevere, Vision member Patrick at Joshua De Sena. Oozing with sexiness naman ang Folded Dance Challenge entry ni Patrick with Dasori Choi, Kakay Almeda, Zeus Collins at Rojun Cruz. May isa pa silang entry niyan kasama si Thea Astley, featuring ang kwelang pagrampa ni Glyza. Mga mare at pare, sabay-sabay nating panoorin ang journey ng ating celebrity at digital dance stars simula bukas 7:15 p.m. sa GMA Network.